kahihiyan. Gwen Garcia nilampaso sa Cebu City. Hindi na nanalo, napahiya pa ang Pangulo. Taong bayan, wala nang pakialam sa Pangulo dahil pati pag-iendorso nito kay Gwen Garcia, hindi na pinapakinggan ng mga tao. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Nilampaso nga at tinadyakan sa botohan si Gwen Garcia. Tila hindi nga ito makapaniwala sa naging resulta lalo pat ilang beses pa balik-balik ng Cebu si Pangulong Bongbong Marcos para ikampanya lang ito. Ngunit taong bayan kailanman ay hindi na kayang utuin pa ni Budo King. Narito ang video mga kababayan. Kahihiyan ito, malaking sampal sa Administrasyong Marcos na ilang beses nagpunta ang presidente doon. Siya pa ang nag-encourage sa mga Cebuano na iboto ang ticket ni Governor Gwen Garcia. Doon nila sinimulan ng 20 pesos per kilong bigas. Ayuda, kaliwat kanan, ayuda. Anong nangyari? Wala. Ang mga Cebuano nagsalita na. Kung sa pelikula pa, Fernando po, Junior, bugbog sarado ang mga kontrabida. Sinong kontrabida? Yung talo, silang kontrabida. Bugbog sarado ng mga Cebuano. Ito, may post si Attorney Harry Roque. Isinare niya ang post ng Disiplina Duterte. Ganda ng pagkasulat. Sabi ng Disiplina Duterte, no presidential statement could sway Cebu. Cebuanos reject. Marcos back Gwen Garcia. Tinakwil. No amount of salita ng Pangulo, ibig sabihin, laos na ang Pangulo sa Cebu. Laos na. Ala, hindi pinakinggan eh. Anong silbi mong presidente na hindi ka papakinggan ng nakakarami? Wala na. Papunta na ito yung tinatawag na lame duck president. So basahin ko ha. In a decisive move, the people of Cebu have elected Pam Baricuatro of PDP Laban as their new governor, and setting the long-standing incumbent Gwendolyn Garcia despite her endorsement by President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. If my memory serves, May 5 ata, nagpunta doon, rally doon, no? Nandun ang Pangulo. As of May 13, 2025, 12:32 a.m. Philippine time, with 77.44% of election returns tallied, Baricuatro secured 1,023,328 votes, while Garcia garnered 712,641 votes. So, ang diferensya aabot ng 300,000 or less. This electoral outcome is particularly significant given Garcia's recent 6-month preventive suspension by the Office of the Ombudsman. The suspension is stemmed from allegations that Garcia granted special permit. Okay na lang yun. Yan. President Marcos addressed the suspension emphasizing the importance of due process and the rule of law, especially so close to the election. He stated, any action that affects the mandate of a duly elected official must go through the proper channels and in accordance with the Constitution and the Omnibus Election Code. Marcos added that Garcia deserves to be treated fairly and with respect owed to her office. Yan ang statement ng Presidente supporting Gwen Garcia. Despite the President's support and public statements advocating for fairness in Garcia's case, Cebuano voters opted for change. Baricuatro's campaign
which focused on transparency and fresh leadership, resonated with the electorate, leading to her victory. Cebu's political influence is underscored by its status as the most vote-rich province in the Philippines. According to data from the Commission on Elections, Cebu is the only province to surpass 3 million registered voters, with 3,407,780 registered voters for the 2025 elections. This makes it a critical battleground in national politics, as candidates often vie for the support of Cebu's substantial electorate. Kaya ito, napaka-importante ito. Ang laking puhunan na ni BP Sara. Kasi PDP laban si Barry Cuatro eh. Nagpunta dyan si Tatay Digong, itinaas niya ang kamay ni Pam. Malaking puhunan na ito by 2028. 3,407,000 votes. 100,000 voters. Political analysts view this result as a clear message from Cebu's populace. National endorsements and political interventions hold little sway over their democratic choices. The election underscores the province's commitment to autonomous decision-making and reflects a broader desire for accountability and progress at the local level. Saludo ang mga Cebuano. Saludo tayo sa mga Cebuano. You have spoken. Congratulations sa Maisog Cebu. Yung specifically Ibi Hugalbot and John Abines Jr. At yung iba pang leaders dyan sa Maisog Cebu. Ano pa? Magbasa tayo. Roselle Maestro. The endorsement of BBM is a kiss of death. Sabio Farm Vlog. Singgit pag Toledo, I love you. Pildi ka noon. Kagwen. Cedrex Cruz. Cebuanos, smartest voters. Sana ganyan din sa Batangas. Panalo ata sa Batangas si Vilma Santos. Amelin Bihada, ang mga senatorials dapat nanalo din, attorney. Abo Farid Makasalong, Makarimbang, hindi umobra ang 20 pesos na bigas. Sila rin ang naglolokohan. No, ano nang mangyari sa 20 pesos na bigas ngayon? Trebe as nilab. Sayang, kaso nasobrahan kasi si ma'am. Okay na sana. Juliet Malaya. Gabaan ang wakwak. Congratulations Cebu for voting guwapa Pam. Sige, Rical. Mahal na naman ang bigas sa Cebu. Yan ang question. Kasi May 13, pwede nang magbenta. Ito tuloy kaya ang pagbenta? Ano sa tingin nyo? Tapos na kasi ang eleksyon. Impas na. Wala na. Tingnan natin. Anong gagawin nila sa 20 pesos per kilo na bigas? Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsuporta sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig. Sweldo natin is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga yero at pako pang repair sa mga sira-sirang bahay ng tribo.